welcome po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan ngayong umaga. We are grateful to have you here sa ating simbahay. Amen? And of course, we are also grateful, no? Tayo ay masaya ngayong umaga sapagkat ang araw na ito ay araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Bago po tayo umawit ng pasasalamat at pagsamba sa Panginoon, nais kong basahin ang sinabi sa kanyang mga salita. Sinabi sa Psalms 86, verse 12. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko ang iyong kadakilaan. Ngayong umaga, as we worship, as we sing songs to the Lord, ipapahayag natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga pamilya, sa ating tahanan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay aawit sa iyo, magpupuri, Panginoon, sa iyo, at ihahayag namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa aming buhay, sa aming mga pamilya at sa aming tahanan. Dalangin namin, Panginoon, as we worship you, as we sing songs sa iyo ngayong umaga. Tanggapin mo ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ating purihin ng Diyos. Kung nasan man tayo ngayong umaga, ating palakpakan ng Diyos. Purihin natin ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Ating awitan ng Diyos. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Pagpapalay bumubuhos tayong lahat. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan.
Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Magpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. At purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Maaari ba nating sabihin sa ating sarili ngayong umaga? Yahweh, Ikaw ang aking Diyos. Amen. Ngayong umaga, patuloy nating pupurihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan. At patuloy nating aawitan ang ating Diyos sapagkat idineklara natin sa ating buhay na Siya lamang ang tanging Diyos ng ating buhay. Hallelujah. Patuloy nating awitan ang ating Diyos. Oh Diyos, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at ang magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at ang magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at ang magpakailanman. Sa iyong papurit pagsamba, tila ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at ang magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan
kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Isang pa, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko, tatanghal ka sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, amin kang dinadakila sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat area, Lord, ng aming buhay, Ikaw ang maitaas, Ikaw ang maihaya. Tulad ng sinabi sa iyong awit, Panginoon, amin kang itatanghal sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, for this opportunity sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapag-alay ng papuri at pagsamba sa iyo. Lord, as we hear your word today, dalangin namin, Lord, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga. Maraming salamat sa Diyos na kami ay inyong pinaunlakan na maging bahagi ng inyong pagtitipon na ngayon ay ginagawa sa inyong mga tahanan. Kami po ay nagpapasalamat at alam nyo itong programang ito ay naglalayon na kayo ay aming makadaupang palad. Ang programang ito ang tinawag nating simbahay, na ang ibig sabihin po na ang mga tao na naglilingkod sa simbahan ay pupunta sa inyong tahanan upang iparating ang mensahe ng pagmamahal, pagliligtas, na tatagpuan lamang mula sa ating Panginoong Hesus. Ako po si Pastor Alex Isaguirre, ang pastor ng Jesus the Great Light World Harvest Ministry, na maglilingkod sa inyo. At sa panahon na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, samahan po ninyo ako, mupo ng maayos at tagapin ang mensahe ng buhay na ipararating po sa inyong lahat sa inyong tahanan. Bago tayo magpasimula, aking pong hinihiling na samahan niyo po ako. Tayo pong lahat ay yumuko, ay ipikit ang ating mga mata at tayo po'y dumulog sa Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin sa buhay na iyong kaloob, buhay na walang hanggan, na ngayon ay maaari po naming ilaan upang kayo ay maglingkod, na ang mga salita mo ay naipararating
sa mga taong ibig mong magkaroon ng unawa at kaligtasan at magtamo ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ngayon ay aming pong kadaupang palad. Dalangin po namin ang iyong Santong Espiritu, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang gabay, ang siyang kumilos sa aming buhay upang ang aming pakikinig ay magbibigay sa amin ng unawa, pananampalataya upang tanggapin si Jesus bilang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoon, samahan niyo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, nais ko pong magbahagi ng isang paksa na magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kapanatagan sa panahon na ating pong kinalalagyan. Punong-puno po tayo ng kawalang katiyakan. Hindi natin alam kung ano po yung mangyayari sa mga susunod po na mga araw o taon kaya. Ngunit, pagdating po sa buhay na walang hanggan, maaari po tayong magkaroon ng katiyakan mula mismo sa salita ng Panginoon na yun ang ating pong papakinggan sa sandali pong ito. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ng Juan, chapter 3. Magsimula po sa verse 14 hanggang sa verse 16. Ito po mababasa po natin. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Pagpalain po tayo sa mga salita ng Diyos na ating binasa. Sa mga talatang ating binasa, makikita natin ang mga mahahalagang bagay. Una, ang hindi mapantayang pag-ibig ng Diyos sa tao. Bagamat ang tao'y makasalanan, ibinigay niya ang kanyang anak upang tubusin ang mga ito. Ang kailangan lang po sa tao ay sumampalataya sa kanya. Sapagkat ang ibig ng Panginoon na siyang nais niyang maunawaan niyo sa umaga pong ito ay yung sinabi niya, wika ng ating Panginoon mismo. Ang ibig niyang mangyari sa atin, sabi niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Malinaw ang layunin ng Panginoon. Bagamat tayo nagkasala, ayaw niya na tayo maparusahan. Gusto niya na tayo ay maligtas. Subalit, mahalaga na tingnan po natin ang mga talatang ating pong binasa. Mayroon pong tinukoy ang Panginoong Jesucristo na nangyari sa lumang tipan. Tinukoy niya ang pangyayari sa kasaysayan ng Israel na minsan itinaas ni Moses ang ahas sa ilang upang ang sinumang matuklaw nito ay hindi mamatay kundi magkaroon ng kagalingan. Ating tingnan ang pangyayaring ito upang maunawaan natin ang sinabi ni Jesus sa mga talatang binanggit. Ang sabi sa banal na kasulatan, nang ang Israel ay lumabas mula sa Egypt, sila po ay naglakbay mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. Sa kanilang paglalakbay, nainip ang mga Israelita at ito ang kanilang naging karanasan. Mula sa bundok ng Or, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na iyon. Nagreklamo sila kay Moses, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain na ito. Dahil dito,
sila'y pinadalhan ni Yahweh na makamandag na ahas, at sino mang matukan nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na iyon. Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat na matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas ng tanso ay hindi mamamatay. Ito yung sinabi ni Jesus na pangyayari. Ano ang ibig sabihin ni Jesus kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang? Gayon din naman kinakailangan itaas ang anak ng tao. Unawain natin ang salita ng Biblia sa pangyayaring nung sila ay naglalakbay sa ilang. Nang sila ay nagreklamo. Hindi pala magandang reklamo. Sino sa inyo ang reklamador? Yung pag inuutusan ka hindi mo pa ginagawa, nagreklamo ka na. Nang sila ay naglalakbay, nagreklamo ang mga Israelita sa kanilang pasikot-sikot na paglalakbay. Nagsabi sila ng mga bagay na hindi kinalugdan ng Panginoon. At dahil sa kanilang pagreklamo, pinadalhan sila ng Diyos na makamandag na ahas. At ang sabi ng Biblia, ang lahat ng makagat noon ay namamatay. Ganon kakamandag yung ahas na yon. Nang ma-realize nila na ang ahas na yun ay bunga ng kanila pong paglabag sa Panginoon, na-realize nila. Lumapit sila kay Moses at humingi ng tawad. Ngunit nang ang Diyos ay sumagot sa kanilang kahilingan, ipinag-utos ng Panginoon na gumawa si Moses ng ahas ng tanso at ilagay sa dulo ng tikin. At ang sino mang makagat noon, ang tumingin doon na nakagat ng ahas, sila ay nabubuhay. Siguro napapansin nyo yan, ang mga doktor, yung kanilang pin, mayroon pong parang karayom at ahas. Doon po yung galing. Ano po? Now, ano yung kinakailangan nating maintindihan? Ito po siya. Nung panahong iyon, sa sandaling makagat ka ng ahas, walang ibang remedyo sa iyong nalalapit na kamatayan maliban sa ikaw ay pumunta sa ahas na tanso at tumingin sapagkat iyan ang solusyon. Minsan napapaisip din ako, bakit kaya hindi tinanggal ng Diyos yung mga ahas? Marahil, nagtuturo din sa atin ng Panginoon ng mahalagang katotohanan. Kung minsan, kung tayo po ay may suliranin, meron tayong problema, hindi inaalis ng Diyos yung problema. Sa halip, binibigyan niya tayo ng kakayanan upang ito'y mapagtagumpayan iyon. Pangalawa, pinapakita po dito ang pagtitiwala. Ipinapakita dito ang pagsunod. Kaya dito maunawaan po natin, kung tayo ay nabubuhay sa panahong iyon at nagagat tayo ng makamandag na ahas, wala tayong ibang pagpipilian kundi tumingin sa ahas na yon. Alam po ba ninyo, kaya nagkaroon ng kasalanan dahil ang ahas, ang matandang ulupong, ay dinaya niya si Adan. Wika kasi ng Diyos, maaari nilang kainin ang lahat ng buwang kahoy na nasa halamanan ng Eden, maliban sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang wika ng Panginoon sa kanila, sa oras na kainin niyo, walang salang kayo ay mamamatay. Sila ay nilinlang ni Satanas. Ano pa, napalila ang tao. Kinain nila ang pinagbabawal na bunga. At dahil sa ginawa nilang iyon, yung kamatayan na dati hindi kasama sa kalooban ng Diyos, nagkaroon ng kamatayan ang lahat. Lahat na anak ni Adan ay nagkaroon ng kamatayan. Kagaya po natin, nagkaroon tayo ng kamatayan. Ngunit,
Hindi iyon ang mabigat na suliranin po natin. Nung sila ay lumabag sa kautusan ng Panginoon, dalawang kamatayan ang kanilang naranasan. Kamatayan pisikal at yung kamatayan ng habang buhay na pagkawali sa Diyos. Hanggang sa kasalukuyan, ganun din po sa atin. Kapag tayo ay namatay ang ating pisikal na katawan, saan pupunta ang ating kaluluwa? Tayo ba ay mapupunta sa piling ng Diyos o mapapawalay tayo at mapaparusahan? Kaya ginamit ng Panginoon ang pangyayaring ito upang ituro po niya sa atin kung kaligtasan ang pinag-uusapan, gaano kahalaga si Jesus sa atin. Puntahan po natin yung binasa natin talata po kanina. Ang wika ni Jesus para sa atin, kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, kailangan ding itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalatay sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sabayan nating unawain ang dalawang bagay. Sa lumang tipan, pag nakagat ka ng ahas, walang ibang solusyon. Wala kang ibang opsyon. Isa lang. Yung ikaw ay pumunta kung saan nakalagay yung ahas ng tanso at tumingin ka lamang. At habang nakatingin ka doon, unti-unting nawawala yung bisa ng kamandag. Sabagat yun ang ibinigay ng Diyos na sagot sa kanilang suliranin. Nang ito ay tukuyin ni Jesus upang ilarawan ang kanyang sarili, ito ang ibig niya sabihin. Nang si Jesus ay mapako sa cross, nagbibigay siya ng solusyon, ng tugon, upang ang kamandag ng kasalanan, upang ang kamandag ng kasamaan, na siyang nananalaytay sa likas na pagkatao ng lahat ng tao, ay lubusang mabago. Opo, dangan lamang ang tao kinakailangan nilang madinig ang ginawa ni Kristo sa cross. Yan pong dahilan kaya kami nariyan sa inyong mga bahay. Kaya ho kami, mayroong ganitong pagkakataon upang kayo po ay makadaupang palad. Ibig namin na maiparating po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Kaya, sa umaga pong ito, nais ko pong bigyang pansin at ipaunawa kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin sa cross. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Sinabi din niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. So paano nating titingnan si Jesus sa sandaling ito? Una, sa lumang tipan, kailangan tingnan mo siya. Pero kay Jesus, kinakailangan mong manampalataya sa Kanya na siya ay napako sa krus upang sa pagsampalataya sa Kanya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ni Jesus mismo, sa verse 16, ito ang Kanyang sinabi. Sorry po. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kayang iwasan ang kasamaan. Hindi natin kayang solusyonan sa ganang atin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kaya po tinukoy ng Panginoon patungkol sa ahas ng tanso upang ipaunawa sa atin na walang ibang solusyon na available para sa atin upang ang kasalanan ay ating mapagtagumpayan. Sinabi na po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito ang ibig sabihin. Kung tayo ay naghahangad ng kapatawaran, paglaya
sa lahat ng uri ng kasalanan, gaya ng lumang tipan. Kapag nakagat ka ng ahas, wala ka masyadong panahon na gugugulin. Kailangan maging priority at magmadali na dumating sa ahas na yon. Gayon din sa sandaling ito. Itong nadidinig mong mensaheng ito ay nagbibigay sa iyo ng isang maliwanag na paanyaya na ngayon ay kinakailangan mong magdesisyon patungkol sa iyong kaligtasan. Kung ikaw ay naghahangad ng kaligtasan, isa lang ang kinakailangan mong gawin. Magmadali, magdesisyon. Kinakailangan mong sampalatayanan ng Panginoong Kristo sapagkat siya lamang ang napako sa krus. Siya lamang ang dakilang manunubos at ang tanging paraan upang kasalanan ay lubusang mawala sa iyo ay ang sumampalataya kay Jesus. Ang wika ng Biblia ay maliwanag. Kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ang sabi po ng Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking naranasan. Katulad din po ninyo ako. Ako isang makasalanan. Subalit nang tanggapin ko si Jesus bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas, nagkaroon ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ang katiyakan ito ang siyang dahilan kung bakit inilalaan ko ang aking sarili upang ipahagi sa inyo ang katiyakan ito at maaring magkakaroon ka ng katiyakan. Opo, katiyakan hindi ito salita ng tao. Salita ito ng Diyos. Wika ng John chapter 3 verse 16 maliwanag. Ang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maaari mong gawin ito. Ipahayag mo siya, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas. Sapagkat ibig ng Panginoon na mapabilang ka sa kanyang pamilya. Sinabi nga po ng 1, Kabanatang 1, talatang 12, ang sabi niya, maliwanag, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Opo, kung sa sandaling ito, magpapasya ka, natanggapin si Jesus sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapatawaran at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Inaanyayahan ko po kayo. Hayaan niyong ipanalangin ko kayo. Ako'y magsisilbing iyong gabay. Sundan po ninyo ang panalangin na ito at tapat ang Diyos. Ang wika niya, ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, mapapasayo ang buhay na walang hanggan kung si Kristo ay iyong tatanggapin sa iyong buhay. Tayo yumuko at tayo manalangin. Gawin mong taos ito sa iyong puso. Gawin mo itong buong tapat sa iyong puso. At mapapasayo ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Sumunod sa panalangin na ito. Kinikilala ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan. At dahil dito, nararapat akong parusahan ng kamatayan. Ngunit, nagpapasalamat ako sapagkat nadinig ko ang mensahe ng pag-asa. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, aking ipinapahayag na si Jesus ang aking Panginoon. Ako'y sumasampalataya sa Kanya. Na dahil sa aking pagsampalataya sa Kanya, magkakaroon ako ng kapatawaran. Lilinisin ang lahat kong pagkakasala. Kaya Panginoong Jesus, hinihiling ko po, ako'y patawarin po ninyo sa lahat kong pagkakasala. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Ang lahat kong nagawang pagkakasala, mula nang ako isilang hanggang sa sandaling ito. Dalisain mo ako. Mula sa aking ulo, pababa sa aking talampakan, gawin mo akong karapat-dapat. Sapagkat sa sandaling ito, aking ipinapahayag, kayo po ang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Ako ngayon ay may buhay na walang hanggan na aayon sa iyong pangako sa akin.
Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung inyong ginawa yon, simpleng panalangin, subalit makabuluhan, sapagat ito sinabi natin sa Panginoong Jesus. Nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang gabay. Dahil ang isang tao, pag tumanggap siya ng pangako ng kaligtasan, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng gabay upang maunawaan niya ng lubusan ang salita ng Panginoon. Ito yung pwede po ninyong gawin. Yung nag-anyaya po sa inyo, maaari po niya kayong tulungan, maaari niya kayong ipanalangin pagkatapos po natin. So, ipahintulot niyo po na maglingkod sa inyo po yung nagsisilbing gabay ng inyong grupo. At ang ilang mahalaga na kailangan niyong maunawaan ay siyang magsisilbing tulong upang kayo po ay masundan po ninyo ano yung mga susunod na kinakailangan at mahalagang hakbang na kinakailangan po ninyong gawin para makatulong po sa inyo. Muli, ako po si Pastor Alex, bumabati sa inyo. Nawa ang inyong ginawang pakikinig, ang inyo pong pananalangin, ang siyang magbibigay ng bagong buhay. Kagaya ng sinabi ng Biblia, ang sinumang sa kanyang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binabati ko po kayo sa kaligtasan na mayroon kayo. Purihin ng Panginoon, pagpalain tayong lahat.